Sama-sama tayong magiging Sakaki! Pinalibutan, paulit-ulit na binangga at binomba ng tubig. Napinsala po ang iba't ibang bahagi ng PRP, Datu Sanday, matapos itong pagtulungan ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa West Philippine Sea. Pero tuloy pa rin ang paglalayag ng barko ng Pilipinas. Ang China naman, isinisi sa Pilipinas ang banggaan. Saksi si Ian Cruz. 1:46 p.m. August 25, 7 nautical miles mula sa Escoda o Sabina Shoal, naglalayag ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday nang bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard Vessel 4202. Hindi matamaan ng water cannon nung una ang BRP Datu Sanday. Maya-maya, papalapit na ang China Coast Guard Vessel 21551. Divert! China Coast Guard! What are you doing? Stop there! You are within the Philippine Exclusive Economic Zone! Mga kapuso, yan po. Binangga po tayo ng China Coast Guard. Yan po ang 21551. Yan din po ang bumangga sa BRP Bagakay noong Lunes lamang ng madaling araw. At kanina lamang ay sabi nga natin, hindi umubra yung kanilang pang-water cannon. At ito, binangga nga itong ating kinaroroonan ngayon. Pero simula palang palayan, bandang 2:26 p.m., ang China Coast Guard Vessel 21555 naman ang bumangga sa BRP Datu Sanday. China Coast Guard 21555 vessels. The violating the China's sovereignty and security and seriously violating the international law. I am forced to take serious measures, and you will be responsible for all the consequences. The violating the China's sovereignty and security and seriously violating the international law. I am forced to take serious measures. What are you doing? Lumayo ng ilang saglit ang 21555 pero ilang sandali pa, ibinangga nito ang husong may angkla sa kaliwang gitnang bahagi ng BRP Datu Sanday. Grabe po ang nangyayari. Dumikit naman at kumiski sa kanang bahagi ng barko ang isang Chinese militia vessel. Kasunod nito ang sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng China Coast Guard 4103. Mga kapuso, pasok muna po tayo saglit. Uy! Hindi maano to. Pasok ka. Sumabit. Ay, grabe niya. Pasok ka. Grabe po ang nangyayari. Tumagal ng ilang minuto ang mala bagyong puwersa ng tubig. Akala namin tapos na ang pang-water cannon pero hindi pa pala. Ang lakas. Humarang na naman ang China Coast Guard Vessel 21555 at hinagipang nguso ng aming barko. Ikalimang bangga na po yan. Ito na naman ang water cannon ng China. Tila pinupukpok ang bubong ng Sanday. Sana po hindi masira yung mga navigational equipment namin. Kita niyo po, parang bagyo. Hinahabol po kami ng water cannon. Ganitong pagkawasak ang inabot ng navigation and communication equipment ng BRP Datu Sanday matapos tamaan ng husto ng water cannon. Tuloy ang biyahe nito sa kabila niyan at kahit pa laylay rin ang kisame at sira ang bintana sa provision area, higit na mas malaki ang tama nito sa labas sa port side ng barko matapos mahagip ng China Coast Guard 21555. Likha rin ng China Coast Guard 21555 ang dent sa mismong logo ng BFAR sa port side at sa malapit sa nguso ng starboard ng barko sa itaas ng pangalan nito. Pininsala rin ng China Coast Guard ang railings, tambucho sa likurang kanang bahagi nito at ilang air conditioning units ang napuruhan ng water cannon. Ligtas naman lahat ng crew, opisyal ng BFAR at kasamang media. Walang kinailangan ng rescue ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Taliwas sa mga pahayag na may nahulog na Pilipino na sinagip ng China Coast Guard. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang barko ng Pilipinas ang nagpumilit na pumasok sa Escoda Shoal at ang BRP Datu Sanday rin daw ang siyang bumangga
sa barko ng China. Ang Pilipinas daw ang may responsibilidad sa banggaan ng mga barko. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, layo ng mga barko ng China na harangan ang humanitarian mission para sa mga Pilipinong mangingisda. Tingin ng PCG, ang paghimpil ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal ang nag-ugat ng anilay pag-overreact ng China. Sinasabi nila na ito daw ay semi-grounded na, ito daw ay gagawing forward deployment base. We can just assume that the reason why China is overreacting is because naniniwala sila sa sarili nilang paranoid narrative na merong dahilan tayo na i-reinforce natin ang presence ng Teresa Magbanwa. Pero sa kabila ng mga tinamong pinsala, tuloy sa paglalayag ang PRP Datu Sanday. Bago ito pagtulungan ng mga barko ng China, nakapamahagi ito ng ayudang krudo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Parang tayo pa ang inaano nila na nakapasok sa location na yun. Ate naman to. Kung sa sitwasyon yun, parang tayo pa ang nagnanakaw sa pangyayaring yan. Siyempre may pangamba po kayo sa sarili nyo na baka kung anong gawin nila. Hindi gaya dati na kahit anong gawin mo, pwede. Nakakatakot din ho naman doon pumunta. Kaya sayang din, pag pumunta ka doon, tataboyin ka lang din. Wala rin ho, walang mangyari. Nakakatakot na rin kay isang ano lang, kahoy ang aming sasakyan, di ba? Kung maaari lang po, aksyonan po naman ng gobyerno. Dahil kami po ang nahihirapan. Buwis buhay na nga po sa malalaking alo ng aming sinasabana. Tapos, pagdating pa dito sa mga China, buwis buhay pa rin po. Tila nasugatan man matapos ang pagbangga at pang-water cannon ng China Coast Guard, babalik pa rin dito sa West Philippine Sea itong PRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipagpatuloy ang kanilang mandato na tulungan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nasa Indonesia pa rin daw si dismissed Bamban Mayor Alice Guo habang nagtaka naman umanong lumipad pa Hong Kong ang kapatid niyang si Wesley base sa impormasyong nakuha ng PAOK. Ang kapatid naman ni Alice na si Sheila nasa detention facility na ng Senado at inaasahang haharap sa pagdinig bukas. Saksi si Oscar Oida. Mula sa National Bureau of Investigation, dinala sa Senado ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila. Habang sa batasan pambansa naman, si Cassandra Leong. May magkahiwalay na arrest warrant laban sa dalawa, ang Senado at Kamara, matapos ma-cite in contempt dahil sa di nila pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng Pogo. Bukas, inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siya tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Sa Miyerkules naman, inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara si Cassandra. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs that was raided by PAOK. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung tumatayong mga incorporators. Ang gusto natin malaman dito sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, and having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin daw ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. Ang kampo ni Ong, pinag-aaralang magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang reklamo ang mismong Justice Department. Arbitrary detention, any public officer who detains another without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idemanda yung mga taga-DOJ sa mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ.
Doon kami magdidemand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala itong tugon. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan na nga ba si Alice Guo? Base raw sa pagkipag-ugnayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa kanilang counterparts, nasa Batam, Indonesia pa rin siya. Minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating Blue Notice para mabantayan po siya ng 24/7. But then again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar. Ito rin ang impormasyong natanggap ni Senador Sherwin Gatchalian, pati na ng Bureau of Immigration. Kanina, yung mga ASEAN ambassadors nakausap ko at sabi nila naka-alerto na rin yung kanilang mga otoridad. So mahihirapan siyang gumalaw ngayon. Doon po sa ating coordination with our counterparts, Indonesian immigration, wala pa pong attempts si Mayor Alice Guo na magtawid border muli mula po nung huli niyang pasok noong August 18. Nauna na rin sinabi ng PAOK na base sa nakuha nilang impormasyon, hindi China ang posibleng final destination ng na-dismiss na mayora, kundi sa Golden Triangle region sa Southeast Asia, partikular sa Cambodia. We're confident that she's trying to get into the Golden Triangle because the Guo family has business interests, gambling interests in Cambodia. So that would be the safest bet that we have as of this moment. Inaalam din ng PAOK sa kanilang counterpart sa Hong Kong kung nakalipad nga ba o nakapasok sa kanilang teritoryo ang kapatid ni Alice na si Wesley. Ang NBI naman, sinabing patuloy ang pagsubaybay nila sa mga galaw ni Guo. Yan, continuously nagmo-monitor kami. Meron tayong mga nakaabang pa rin na mga ahente. Sabay ng paghahanap kay Guo ang paghahanap din sa mga tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas. May mga lead na raw ang PAOK kung sino-sino ang mga ito at kasalukuyan pa nilang kinukumpirma. Ngayon meron na ho kami nakuhang ilang mga litrato ng mga posibleng tumulong sa kanya. Binavalidate lang po natin ito kung totoo nga po ba yung nakuha natin mga litratong ito ng mga tumulong po sa kanya. At kapag totoo naman po, mananagat po ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Bigo ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa nakaangklang BRP Teresa Magbanwa sa Escuela Shoal matapos harangan at i-radio challenge ng mga barko ng China ang dalawang barko ng PCG. Saksi, si Marisol Abduraman. Bago mag-alas 5 ng madaling araw kanina, tumulak ang BRP Cabra at BRP Inganyo, target ng dalawang barko ng PCG na makarating sa Escuela Shoal na kilala rin sa tawag na Sabina Shoal. Ang misyon, makapaghati ng supply sa BRP Teresa Magbanwa. Pasado alas 9 ng umaga, nasa 30 nautical miles pa lang ang layo mula sa Buliluyan Port sa Puerto Princesa, Palawan, nakita na ang barkong ito ng China. Na kung 9:50 ng umaga, naging dalawa na ito at tila bumubuntot na sa mga barko ng Pilipinas. Bago mag-alas 12 ng tanghali, mas dumami pa ang barko ng China. Habang papasok kami ng Escuela Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng China at Pilipinas. Pero sa kabila ng sinabi ng PCG na magsasagawa lang sila ng humanitarian assistance sa isang PCG vessel doon, hindi sila pinagbigyan. Approaching Sabina Shoal na tayo sa tansyangan ng Philippine Coast Guard, nasa 25 nautical miles na lang ang ating layo nang magsulputan ito mga barko ng China. Ang isa ngayon, nasa 400 meters na lang ang layo mula dito sa atin. Pero maya-maya pa, lumapit na ito sa amin hanggang tuluyan na ang humarang. Pansamantalang tumigil ang Cabra sa nasabing lugar, habang ang Inganyo naman ay pinalibutan na ng mga barko ng China. Bago mag-alas 2 ng hapon, dalawa ng China Coast Guard ang humarang sa amin. At mas nadagdagan pa. Hindi na lang isa o dalawang barko ng China ang nakaharang sa BRP Inganyo ng Philippine Coast Guard kung saan tayo naroon ngayon, kundi napapalibutan ito ng 9 na barko ng China. Kabilang na dito ang ilan mula sa kanilang Navy. Maghapong pinalibutan ang mga barko ng PCG. Ang BRP Cabra, binubuntutan saan man ito magpunta hanggang tuluyan na itong umalis sa lugar pasado alas 4 ng hapon. Hanggang sa pag-alis namin, nakabuntot pa rin ang mga barkong ito ng China. Tila gustong makasiguro na tuluyan na nga nilang naitaboy ang barko ng Pilipinas kahit nasa loob ito ng ating exclusive economic zone.
Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Iginit naman ng China Coast Guard na iligal na pinasok ng 2 barko ng Pilipinas ang Escuadra Shoal na tinatawag nilang Shanbin Reef. Kaya nagsagawa raw ang China ng control measures na alinsunod umano sa batas. Yan po'y kahit bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escuadra Shoal na 73 nautical miles ang layo mula sa Rizal, Palawan. 1 linggo pa lang ang nakakaraan mula nang magsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard sa BRP Cape Engaño at BRP Bagakay na nagresulta sa banggaan noong August 19. Malapit din yan sa Escuadra Shoal habang papunta mga barko sa Patag at Lawak Islands. Sabi noon ng China, barko ng Pilipinas ang sadyang ng bangga, bagay na itinanggi ng National Task Force for the West Philippine Sea. August 8, habang nagpapatrolya ang isang eroplano ng Philippine Air Force sa Baho de Masinloc, nagpakawala ng flares ang isang Chinese fighter jet sa daanan ng eroplano. Sabi rin noon ng China, iligal ang pagpasok ng Pilipinas sa airspace ng Baho de Masinloc na nasa EEZ rin ng Pilipinas. Habang nagma-maritime patrol naman ang eroplano ng BFAR noong August 22, may nagpakawala ng flare mula sa isa sa mga gusali sa artificial island ng China sa Subi o Zamora Reef. Ang sabi ng China noon, trespassing daw tayo. Ang parehong eroplano ng BFAR nakaranas din ng mga flare at dangerous maneuvers sa Baho de Masinloc noong August 19, parehong araw ng pagbangga sa BRP Cape Engaño at BRP Bagakay. Dahil sa mga insidenteng ito ng paggamit ng flare, pati ang pagbangga at pangwa-water cannon sa BRP Datu Sanday, naalarma ang National Maritime Council. Nakwestiyon tuloy ang commitment ng China sa paghuhupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, tuloy ang resupply at humanitarian missions sa West Philippine Sea. Samantala, kahit holiday, hindi pa rin nakalusot ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Tulad na lang ng isang rider sa EDSA busway na sumemplang pa ng magtangka umanong tumakas sa mga manguhuli sa kanya. Saksi, si Salima Refran. Maluwag ang mga kalsada ngayong National Heroes Day. Bagaman sa Chino Rosas Avenue Extension sa bahagi ng Makati, may mga ilang-ilang nakaparadang jeep at sasakyan sa gilid ng kalsada. May hukay pa ang isang water concessionaire pero walang gumagawa. Sa Kalayaan Avenue sa Makati rin, meron ding nakaparadang iba't ibang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit holiday, tuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Ang motorsiklong ito, sinubukan pang tumakas, pero sumemplang. Bukod sa tiket, nag-uwi rin siya ng mga gasgas at galos sa katawan. Sabi naman po ako, kaso nagmamadali po kasi, late na po ako sir eh. Late na po kasi ako sir. Kaminado kayo napadakay sa busway? Opo sir, kasi okay naman po sir, wala naman kung bus, kaya nagmamadali po ako sir. Sinubukan ding tumakas ng rider na ito, pero nasukol din ng mga otoridad. Nag-overtake lang, saglit lang, nagumano naman ako eh. Isang ambulansya rin ang pinara pero agad rin pinaalis nang makumpirmang may sakay na pasyente. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Umabot na po sa 12 ang mga kumpirmadong kaso ng Mpox sa Pilipinas simula noong July 2022. Sabi po ng Department of Health, local transmission na ang mga bagong kaso. Saksi, si Maki Pulido. Parehong mild case ng Mpox ang 2 bagong kaso sa bansa na nagpataas ng kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso sa 12 simula July 2022. Ang Mpox case number 11 ay 37 years old na lalaking taga Metro Manila at nakakonfine sa isang public hospital. Noong August 20, unang napansin ang kanyang mga sintomas, rashes sa halos buong katawan kaya't nagpatingin sa doktor. Nagpapagaling naman sa bahay ang ika-12 kaso ng Mpox, 32 years old na taga Metro Manila rin. Unang napansin ang kanyang mga sintomas noong August 14. Malakas naman ang pangangatawan at naka-cover naman yung lesions. Pinayagang makauwi at sa bahay siya nagsistay at home for the rest of the isolation period. Parehong may intimate skin-to-skin contact ang 2 bagong kaso ng Mpox sa bansa. Si Mpox case number 10 naman, gumagaling na raw pero hindi pa lang ma-discharge sa ospital dahil may ibang kondisyong medikal.
Sabi ng DOH, local transmission na ang mga kasong ito at hindi konektado sa outbreak sa Republic of Congo na nagresulta sa pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng public health emergency of international concern. Now, with heightened awareness and increased detection by our dermatologists and other primary care providers, nakikita natin ngayon yung ating mga cases na most likely nandyan naman sa paligid. Merong binabantayan pero hindi pa kumpirmadong Mpox case sa isang provincial hospital sa Northern Samar. 5 hanggang 10 hinihinalang Mpox na kaso kada araw nga ang nire-report sa DOH pero hindi agad isinasa publiko hanggang hindi pa kumpirmado ng laboratory test. Intimate skin-to-skin contact o balat sa balat ang hawaan sa Mpox ayon sa DOH. Kung daplis lang, halimbawa handshake at wala namang lesions, may tuturing itong low risk, kailangan lang mag-alkohol at maghugas ng kamay. Kung matagal ang skin contact, medium to high risk na ito. Intimate contact kapag nagyakapan, naghalikan, or nakipagtalik, ayan prolonged yan, which means it becomes medium to high risk, especially since hindi nakikita ng mga pasyente ang buong katawan nila. Maaaring sa harapan ay walang nakikitang butlik, pero yung pala dun sa likod or sa bandang ari ay meron. Pag nagkaroon ng sexual contact na prolonged, high risk na yon. Para maiwasang magka-Mpox, payo ng DOH sa mga commuter o pupunta sa mga siksikang lugar, mag-face mask at magsuot ng long sleeves at pantalon para maiwasan ng skin contact. Prioridad ng WHO na mabigyan ng Mpox vaccine ang Congo kung saan may outbreak, pero humiling na rin ang Pilipinas ng 2,000 dose ng bakuna. Hindi ito pang general vaccination. Prioridad ay frontliners, partikular mga dermatologist. Sunod ang key population na tutukuyin pa ng DOH. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Kasabay ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, nagbarikada ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. 18 ang inaresto ng mga pulis, nasasampahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo. Saksi, si Rafi Tima. Sabado ng madaling araw nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bitbit nila ang alias warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado sa mga kasong child abuse at Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi na kami papayag, magkamatayag tayo! Tiwala ang pulisya na nasa loob si Kibuloy at ang mga akusado. Nandyan yan. Tinatago lang nila. Sa gitna ng operasyon, isang miyembro ang nasawi ng atakihin sa puso. Nagpatuloy hanggang linggo ang paghahalughog sa compound. Target nilang mahanap ang mga tagu-umanong compartment. Ayon sa Davao Regional Office, may nadetect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa umanong underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Nasagip naman ng PNP at DSWD sa loob ang 2 biktima umano ng human trafficking na itinanggi ng legal counsel ng KOJC. Kagabi, nagkaroon ng prayer rally ang mga miyembro ng KOJC sa harap ng kanilang compound sa Davao City. May nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis ay gawa ng mga miyembro ng taga-KOJC. Isang lalaki ang inaresto dahil sa mga dala nitong gulong sa sasakyan na hinihinalang susunugin din. Giit naman nagrally dahil ito sa pagtitirgas umano ng mga pulis, bagay na pinabulaanan ng PNP. Sa hanay naman ng mga pulis, may 6 na naiulat na sugatan ayon sa Police Regional Office 11. Naglagay din ang mga miyembro ng KOJC ng mga barikada sa highway. At itinaboy ang mga sasakyan kabilang ang mga patrol car. Ang rally umabot sa main entrance ng Davao International Airport, kaya marami sa mga pasahero ang naglakad na lang. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay, di padulong dito, padulong ko sa Tagum. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Apektado rin ang mga commuter na papasok sa trabaho. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Hanggang kanina, naroon pa rin ang barikada at nang buwagin ng pulisya, nauwi ito sa sakitan. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. Ayaw natin! Wala tayo laban ba? Ang ilan sa mga miyembro, hinila, kinaladkad at pinadapa. Ilan naman sa nagbarikada ang nambato ng upuan at bote.
kasabay ng pagbabarikada ng pulisya sa lugar, ang pagtanggal naman sa mga inihambalang ng mga miyembro sa National Highway. 18 KOJC members ang hinuli ng pulisya na sasampahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo laban sa mga pulis ayon kay Attorney Israelito Torion. Pati sa Maynila, nagkilos protesta ang mga taga-suporta ng KOJC. Naglakad at nagtipon sila sa Liwasang Bonifacio. Dumating dito ang dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque at maging si Sandra Cam. Napakalawak na paglalabag sa karapatang pantao na ito. Inalmahan din ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang marahas umanong operasyon ng pulisya. Pero giit ng PNP, ang PNP po ay sinunod naman po yung mga legal protocol at pati yung ating police operational procedure pagdating nga po sa implementation ng warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy at 4 pa. Binigyang diin din ng Executive Secretary na hindi totoo ang mga akusasyong politically motivated ang mga hakbang. Alam mo, madaling sabihin na politically motivated pero hindi naman totoo. The law must take it. Meron namang process dyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Sabi naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, iginagalang niya ang pagpapatupad ng arrest warrant ng pulisya. Pero tila hindi daw nasusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito dahil sa paggamit nila ng dahas at di otorisadong pag-okupa sa compound. Kinikilala rin daw niya ang karapatang magprotesta ng mga miyembro ng KOJC pero hiling niya na gawin ito sa mapayapang paraan. Isang ipo-ipo ang namataan sa Tanawan, Batangas. Nasilayan din yan mula sa kabilang barangay. Pero di naman daw nagtagal ng ipo-ipo at nalusaw din kalaunan. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo kapag nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin na dala ng thunderstorms. New York bound si Miss Universe Philippines 2023 at Sparkle Beauty Queen, Michelle Marquez D. Para yan sa kanyang new project, ang modeling. Talent na si Michelle ng isang international modeling agency na napili raw niya dahil naka-align ito sa kanyang goals. Ayon kay Michelle, dream come true ito para sa kanya. Excited na nga raw siyang rumampa sa mga fashion show ng global brands at i-represent ang Pilipinas. Kwento ni Michelle, 2016 pa lang ay may modeling offer na sa kanya pero pinopursue pa niya noon ang pagiging beauty queen. Congratulations, MMD! Hugis Barkong Rock Formation ang isa sa ipinagmamalaking attraction sa isang beach sa Catanduanes. Habang sa Ilocos Norte, Malaparaiso naman ang ganda ng dagat dahil sa asul nitong tubig. Makibiyayang saksi kay Chris Novello ng GMA Regional TV. Sulit na sulit ang long weekend ng mga pumasyal sa Curimaw, Ilocos Norte. Ang dagat kasi dyan at tinawag ng Subli-Subli Beach, nangingibabaw dahil sa kulay asul nitong tubig. Kalmado rin ang agos ng tubig kaya akalain mo na nasa isa kang malaking swimming pool. Pwede ka rin magkayak o magbalsa sa lugar if hindi mo lang trip magtampisaw. Time out muna sa pangingisda ang mga taga-Legazpi City para sa kanilang Bangkarera Race. Bida riyan ang kanilang Sibiden Race o ang mano-manong karera sa pagsasagwan. Meron din karera para sa mga limakin ng bangka at ang kakaibang tug of war, pero sa dagat naman ginanap. Paano kaya nila yan pinaghandaan? Araw-araw practice, tsaka jogging, sabay din jogging, yun lang. Tradisyon na sa lugar ang Bangkarera Race para isulong ang pagkakaisa ng mga mangingisda. Ang mga nanalo sa kompetisyon ang nakatanggap din ng cash prize, trophies, makina at iba pang gamit sa pangingisda. Dinarayo rin ang rock formation sa Higmoto, Catanduanes. Sa Sioron Beach, makikita rito ang mga nagagandahang rock formation. Mayroon pang ang hugis barko na ipinagmamalaki ng lugar. Libre rin ang entrance fee kung gusto mong maligo sa beach. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.